Totoo ba ang purgatory? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Hello po muna kay Nolin Ditug, Bel Jiao, and Christian Ulayaw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, pag-usapan po natin ngayon sa devotion natin na ito yung topic natin na purgatory. Totoo ba yung purgatory? Purgatory is a temporary state for souls who die in God's grace, but still need purification from venial sins or temporal punishment. These souls have assured salvation and will enter heaven once fully cleansed. Ibig sabihin, yung purgatory, dito pupunta yung mga tao, temporary lang to, hanggang sa malinis sila sa purgatory. At pag nalinis sila sa purgatory, tsaka pa lang sila papasok sa langit. So, those souls have assured salvation. Ibig sabihin, meron ka ng kaligtasan. Pag pumunta ka sa purgatory, ligtas ka na nun. Kailangan mo lang ma-purge. Kaya nga purgatory, purging eh. Ito yung purification station. Kung bago ka pumunta sa langit, merong purification station. Mapupurify ka muna dyan. Parang sa tubig, no? Dadaan muna sa filter. Pag lumampas sa filter, purified na, pwede ng inumin. So, yung mga tao, dadaan muna sa filter, purging, purgatory, purification station, and then pupunta sa langit. And will enter heaven once fully cleansed. It is not a second chance for the dumb, but the final stage in the journey to glory. The living can assist these souls through prayers. So kapag may kamag-anak ka, mga kamag-anak mo napunta sa purgatory, pwede mo ipanalangin. Ayun yung katuruan ng purgatory. You can assist these souls through prayers, masses, and indulgences, helping hasten their purification and entry into the eternal joy of God's presence. So, according sa Catechism, yung mga masasamang tao, hindi na pupunta ng purgatory. Diretso na sa impyerno. Pero yung mga santo, hindi na dadaan ng purgatory, diretso na sa langit. Yung mga saints. Pero kapag ikaw ay hindi masyadong mabait, no? May mga venial sins ka pa, o kaya hindi ka baptized, diretso ka muna rito. O kaya mananampalataya ka sa Panginoon, pero ang dami mong kasalanan ginawa, diretso ka muna sa purgatory. O kaya, possible na yung hindi naniniwala kay Jesus, pero mabuting tao naman, possible, purgatory muna, ipapurge, purify, and then tsaka pa lang pupunta sa langit. So, yan po yung katuruan ng purgatory. Now, sabi po rito sa Hebrews chapter 10, bago ko basahin pala yung verse natin ngayon, no, sagutin agad natin yung tanong, totoo ba yung purgatory? Well, depende po kung saan ka nagbabase. Ako po kasi ay nagbabase sa Biblia. Sa Biblia po, wala pong purgatory. Pero merong purgatory sa ibang mga katuruan, sa ibang mga, ang tawag dito, extra-biblical sources. Yung mga sources na wala sa Bible, extra-biblical. Pag doon mo kinuha yung katuruan ng kung naniniwala ka doon, naniniwala ka sa tradition, sacred tradition, then pwede kang maniwala sa purgatory. Pero ako po ay Bible believer, Bible teacher, I believe in the Bible. I don't believe in extra biblical sources. Ang final authority ko yung Bible, kaya po hindi po ako naniniwala sa purgatory. So, kung kayo man naniniwala sa purgatory, wala namang kaso doon, no? Merong tayong kanya-kanyang pananampalataya at kailangan natin maggalangan at magrespetuhan. Pero ako po, ang tinuturo ko kung ano yung tinuturo ng Bible. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 14, "For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis." So dito po sa Hebrews chapter 10 verse 14, makikita natin na si Jesus Christ ay sapat. Sapat na. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Dahil po ako naniniwala sa Bible, Bible yung final authority, kaya po Bible yung tinuturo ko. And according to the Bible, Christ's purification is enough. Yung pagbuhos ng dugo ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, sapat na yun. Wala nang idadagdag pa dun. Sapat na yung makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesucristo na maghugas sa ating mga kasalanan. At yan po ang sinasabi ng Bible. For by a single offering, isang sakripisyo lang ng Panginoong Jesucristo, mabisa at sapat
He has perfected for all time. Ano po ibig sabihin ng perfected? Sa harapan ng Diyos, nilinis ka na. Wala ka ng bahid ng karumihan. You are perfect in the eyes of God. And that's the grace of God. Yun po yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na ipinakita niya sa atin ng walang bayad. Kaya po ang ganti lang natin sa Panginoon, Lord, thank you. Pagsamba, pasasalamat. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nililinis ka ng Diyos, pero yung dugo ng Panginoon Jesucristo sapat na para maging malinis ka at ganap sa harapan ng Diyos, even though dito sa lupa ay proseso pa rin, na under the process ka pa rin ng pagbabago. Tingnan niyo po yung pagkakasabi rito. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghandog ay kanyang ginawang ganap. Ibig sabihin, perfect na. Magpakailanman sa harapan ng Diyos ang mga nililinis. So, right now, you are being cleansed dito sa lupa. Kaya nga, binabago ka ng Diyos araw-araw. Pero yung epekto niyan sa harapan ng Diyos, you are already perfect. Kasi pag namatay ka, perfect ka na rin naman eh. Nahugasan ka na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So si Jesus po, enough. Yan po ang tinuturo ko. Yan po ang nakasaad sa Biblia. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo, sapat na. Pangalawa po, Christ's purification is for all time. Nakita niyo po rito? Perfected for all time. Ibig sabihin, nung pinatawad ka ng Diyos, alam na ng Diyos yung kasalanan mo, past, present, future. Kaya nung pinatawad ka ng Diyos, pinatawad ka na rin niya, past, present, future. Yung bisa ng dugo ng Panginoong Jesucristo, mula kapanganakan mo hanggang sa kamatayan mo. Ganun katindi yung bisa ng dugo ng Panginoong Jesucristo na kaya ang patawarin. At yan po ay pure grace, purong biyaya at kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa atin. It is for all time. Kaya pag niligtas ka ng Diyos, meron ka ng kapayapaan. Lord, thank you. I am saved. Niligtas niyo po ako. Hindi po ito, hindi ka dito mangangamba, matatakot na baka nangupit ka sa nanay mo, o hindi ka naligtas, mapapahama ka uli. Na buong buhay mo, meron kang anxiety kasi feeling mo hindi ka pa ligtas, feeling mo hindi ka pa napatawad ng Diyos. Pero mga kapatid, ito po sinasabi ng banal na kasulatan, Jesus is enough for all time. Yung sakripisyo niya, ang bisa nito, pang walang hanggan. Basahin ko po muna isang verse sa Hebrews chapter 9 verse 12. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and cows, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Sa Tagalog po, kundi ang sarili niyang dugo, nung inalay niya sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Ibig sabihin, pag natamasa mo, natanggap mo yung kaligtasan ng Diyos, that's forever. Kailanman, hindi na mawawala sa iyo. That's the grace of God. Pangatlo po, Christ's purification is received by faith. Ang paglilinis na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po sa Acts chapter 15 verse 9, and He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Paano po tayo nalilinis? Ang dami po nating mga kasalanan sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang dami nating ginawang kasalanan sa pamamagitan ng ating mga kamay, ng ating bibig, mga pagsisinungaling, yung isip natin, punong-puno ng karumihan. Pero lahat ng ito nilinis ng Diyos the moment we believe that the blood of Jesus Christ is enough to purify us from all unrighteousness. Sapat ang dugo ng Panginoong Jesucristo para linisin tayo at iharap sa Diyos Ama ng walang bahid ng karumihan. Sabi dito, nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Do you want to receive the purification, the work of Christ on the cross? Yung paglilinis ng Diyos na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo nung binuhos niya ang kanyang dugo. Do you want to receive that? Simple lang po mga kapatid. You have to believe that Jesus Christ did it for you. At yung pananampalataya mo sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon niya ng bisa sa iyo. In the eyes of God, you are justified. Ibig sabihin, sa harapan at sa paningin ng Diyos, ikaw nga ay pinawalang sala. Paano po natin ito matatanggap? How to receive purification? I-break down po natin. Number 1 po, repentance.
Yung repentance po, ito yung pagpapakita ng pananampalataya natin sa Diyos, naniniwala tayo sa sinabi niya, ayon sa Biblia. Sabi po sa Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God. Ang pagsisisi po mga kapatid, dalawang aspect lagi yan. Ang repent, yung alam mo na nagkasala ka, alam mo mapapahama ka, alam mo na malalayo ka sa Diyos ng pangwalang hanggan dahil sa mga kasalanan nating ginawa. So naramdaman natin talagang mayroong pagsisisi sa ating puso. Yung pangalawang aspeto po niyan, hindi lang basta nalulungkot ka, nagdadalamhati ka dahil sa tindi ng kasalanan na ginawa natin. It's not just feeling eh. Meron tong commitment na lalapit ka sa Diyos. Kaya sabi dito, repent then and turn to God. Hindi mo lang tatalikuran ng iyong mga kasalanan, kundi haharap ka pa sa Diyos at lalapit ka sa Diyos. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob. Maybe this is the time para magbalik loob sa ating Panginoon kung kinakausap ka ng Diyos right now. Upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So pag nagbalik loob ka sa Diyos, nagpakita ka ng pananampalataya sa Kanya, mapapawi ang ating mga kasalanan. Bakit po? Because of faith. Sabi po rito, point number 2, believe in the finished work of Christ. Kailangan mong maniwala talaga na sapat ang dugo ng Panginoong Jesucristo na maglinis sa atin, apart from works. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po yung biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng Diyos, ito yung isinugo niya ang Panginoong Jesucristo upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang question, paniniwalaan mo ba? Naniniwala ka ba sa ginawa ng Diyos na iyon? Now, kung naniniwala ka, sabi dito, kayo'y naligtas. Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, you cannot save yourself, but God can save yourself and you have to believe in that. So faith, believe in the finished work of Christ. And number 3 po, kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, meron ka ring sanctification. Ibig sabihin, ito yung magkakaroon ka ng bagong buhay. Bakit? You will be sanctified. Lilinisin ka ng Diyos. Again, sabi po sa verse natin, no? Sa Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10 verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Ibig sabihin, nililinis tayo ng Diyos araw-araw, bagamat tayo na nililinis ng sarili niyang dugo. And sabi po rito sa Galatians chapter 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung Espiritu ng Diyos ay isusugo niya sa iyo upang manahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo. If you surrender your life to Jesus, you put your faith in Christ, nanampalataya ka sa Kanya, nakita mo na makasalanan talaga tayo, and then we turn away from our sins, we turn to God, at that moment, tatanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, mangungusap yon sa atin, and you have to listen. You have to walk by the Spirit. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu ang magsasabi kung saan ka lalakad. Kakanan ka, kakaliwa, dediretso. And you have to listen. At habang sumusunod ka sa kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ikaw ay magkakaroon ng bagong buhay, bagong direksyon. Kaya nga bagong direksyon because you are obeying the Spirit of God. Sabi nito, you will not gratify the desires of the flesh. Hindi mo na susundin yung kagustuhan ng laman na makasalanan. Ang susundin mo yung Espiritu Santo na dadalin ka doon sa kalooban ng Diyos. So, sanctification, live by the Spirit. Now, para po sa ating discussion, why is the finished work of Christ on the cross is enough to save us and purify us for all time? Bakit po sapat ang ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus sa ikapapatawad at paglilinis sa atin mula sa ating mga kasalanan? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po yung manalangin. Gracious Father, I repent of my sins. Forgive me. I surrender my life to you. Thank you that through Jesus Christ, I am fully accepted and cleansed. There is no condemnation for those who are in Him. Thank you for the assurance that to be absent from the body is to be present with you.
Guard my heart from thinking that I must earn or suffer more to be loved by you. Help me to live with the joy of having full forgiveness, and help me to speak boldly of the hope we have in the finished work of Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.